Magandang araw sa lahat. Ngayon araw na ito ay samahan niyo kami ni Binibining Sarhana Unaid upang lakbayin ang Rehiyon 12, ang SOC Sargent. Bago ko simulan ang aming talakayan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Durisa Gusal at kami ang natasan upang iulat ang Rehiyon 12. Ang SOC Sargent ay nabuo sa mga titik ng mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos. Ang SOC Sargent ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng bansa at ang sentro ng rehiyon na ito ay Cotabato. Ang lalawigan ng Cotabato ay tinaguriang Rice Bowl of Mindanao o kamalig ng palay sa Mindanao. Sagana ang rehiyon na ito sa mga pananim at mapagkukunan ng mga bungang halaman tulad ng pinya, kape, niyog at palay. May mga lugar din ito na nagtatanim ng mga goma, bulak, sargum at prutas. Ngayon, dumako naman tayo sa hilaga ng Cotabato. Ang lugar na ito ay lambak o mababang lupain sa pagitan ng bundok. Ito ay may malawak na at mayaman na lupain na kung saan umaabot sa humigit kumulang na 6,565 kilometrong parisukat at binubuo ng 18 munisipalidad. Kidapawan naman ang kanilang kabisera at ayon sa census noong 1980, ito ay may kabuuang populasyon na 763,995. Itinuturing kabukiran ang lalawigan sapagkat 84 at 686% na populasyon dito ay naninirahan sa kabukiran, samantala 15 at 40% lamang ang naninirahan sa mga kabahayan. At ang pangalang Cotabato ay nagmula sa salitang Maguindanao na Cotawato, na ang ibig sabihin ay kutang bato o stone fort. At narito naman ang ipinagmamalaking lugar o lalawigan. Ito ang Rio Grande de Mindanao, Marble Falls o Hot Spring, Agco Blue Lake at Lake Venado. Ang lalawigan ng Cotabato ay isa sa pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas na kung saan tinatawag itong melting pot. Ang 71% ay sinasabing mula sa Luzon at Visayas. Ang 18% naman ay nabibilang sa kutong pamayanan ng Manobo at Tiboli at Maguindanao. At ang kanilang dialekto ay Hiligaynon, Ilonggo, Cebuano, Maguindanao at Ilocano. At karamihan sa mga mamamayan dito ay mga Katoliko at Islam. At ang naninirahan sa Kidapawan na siyang kabisera ng Cotabato ay kutong Manobo na tinatawag nilang Kulaman. Ang kanilang hanap buhay ay pagsasaka, pangingisda, industriyang pantahanan tulad ng paggawa ng basket, paghahabi ng tela at paggawa ng paso. Mahilig din sila sa pagkakaingin. Ang klima sa lugar na ito ay mula Marso hanggang Hunyo ang pinakamainit na panahon at pinakamalamig naman sa buwan ng Disyembre at Enero. Ngayon, dumako naman tayo sa Sarangani. Sakop ng lalawigang ito ang mga bayan ng Gian, Kiamba, Maasim, Maitum, Malapatan at Malungon. At ang kapital naman nito ay Alabel. At ngayon, dumako naman tayo sa lalawigan ng Sarangani. Ang lalawigan ng Sarangani ay sumasaklaw sa gawing silangan ng Davao del Sur, malapantay sa gawing hilaga, karagatan ng China at kanlurang at sa gawing timog ay ang lawa ng Sarangani. Binubuo ito ng malalawak na kapatagan at mga lupaing bulubundukin. Matatagpuan dito ang mga magagandang mga dalampasigan at mga puok pangistaan. Cebuano at Tagalog ang marami sa lugar na ito. At ang kanilang wika ay Cebuano, Ingles, Tagalog, Ilonggo, Ilocano at Maguindanao. Maganda ang klima sa lalawigang ito. Sa buong taon, di sila naapektuhan ng bagyo. Maulan naman dito sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto, tag-init mula Marso hanggang Mayo, taglamig naman mula Nobyembre hanggang Enero.
Sa panahon na mahal na araw, mayroon din silang paba sa prosesyon sa Santa Entierro, sugat sa pagkabanhaw at ang tinatawag nilang Lenten Frecto, Sumbang Point and Cave. Sa buwan naman ng Mayo, nagdaraos sila ng Flores de Mayo at Santa Cruzan. Ngayon, talakayin naman natin ang literatura ng Rehiyon 12. May dalawang uri ng panulaan sa panitikan ng mga Muslim, ang pasalaysay at liriko. Ang mga tulang pasalaysay ng mga Muslim ay kilala sa tawag na darangan. Ang darangan ay 25 salaysay na epiko na nauukol sa isang dakilang bayani na si Bantugan. Si Dr. Frank Laubach, isang scholar na nagsalin sa isang salaysayin sa darangan. Ang bawat salaysay sa Bantugan na nagtataglay ng katangian ng isang epiko, kasaysayan ng pag-ibig at pakikipagsapalaran. Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Sarhana Cunide, ang pangalawang tagapag-ulat para sa Rehiyon 12 upang talakayin ang lugar ng Sultan Kudarat. Ang Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Suksargen sa Mindanao. Ang Sultan Kudarat ay pinangalanan kay Sultan Muhammad Dipatwa Kudarat na siyang namuno sa lugar na ito mula 1635 hanggang 1671. Ang lalawigan na ito ay may hangganang matatagpuan sa Hilagang Cotabato sa Hilaga, ang Golpo ng Moro sa Kanloran, ang Davao del Sur sa Silangan at Timog Cotabato sa Timog. Ang Sultan Kudarat ay sumasaklaw sa gawing Hilaga, ang kanlurang bahagi ng orihinal na lalawigan ng Cotabato. Ang Sultan Kudarat ay may 3 munisipalidad. Ito ay ang Kalamansig, Libak at Palimbang. Ay nakahanay sa Mindanao Ranges na siyang naghihiwalay sa gitnang bahagi ng lalawigan sa dagat. May matatagpuan ding pabrika ng Raynel at plywood, pabrika ng Remy at African oil palm sa lalawigang ito. Ang kanilang hanap buhay ay ang pangingisda, pag-aalaga ng mga baka at pagtutroso. Ang kanilang kabisera ay Isulan. Karamihan sa mga naninirahan dito ay ang mga Bisaya na nagsasalita ng wikang Ilonggo at Cebuano, bagamat mayroon na ring mga dayong Ilocano. Ayon sa ginawang sensus noong 1980, ang Sultan Kudarat ay may populasyong 303,784 at 150,106. Nito ay ang kababaihan at 146,678 ang mga kalalakihan. Kilala rin ang lalawigang ito sa paggawa ng tuba, isang inuming galing sa katas ng coconut palm. At dadako naman tayo sa Timog Cotabato o South Cotabato. Ang Timog Cotabato ay matatagpuan sa rehiyon ng Suksargen sa Mindanao. Ang Timog Cotabato ay may 11 bayan at 1 lungsod. Ang kanilang kabisera ay Coronadal. Kung ihahambing sa ibang lalawigan sa Pilipinas, bata pa ang Timog Cotabato. Sa unang ika-20 siglo, kakaunti pa lang ang naninirahan dito. Karaniwan ay ang mga grupo ng Muslim at Lumad. Hindi ito gaanong apektado noong pananakop ng Espanya na napagtuunan ng Amerikano. Dating bahagi ng Timog Cotabato ang Sarangani hanggang naideklara itong ganap na lalawigan noong 1972. Sagana ang lalawigang ito sa mga prutas tulad ng pinya, mangga, mansanas at buko. Pangunahing produkto rin nila ang tabako at abaka. Mayaman sila sa produktong metal tulad ng ginto, pilak, tanso, yero at iba pa.
Pinagkukunan din ng kabuhayan ang pagbubuhangin, graba, bato, guano, asin at apog. Din dito ang kasaysayan ng Indakapatra at Sulaiman. Kasaysayan ito ni Indarapatra, emperador ng Imperyong Mantapuli na itinuturing na pinakakilala sa mga haring kanluranin. Kilala si Indarapatra bilang isang mabait, marunong at matapang na hari. Bidasari, epikong hiram sa malay na naglalahad ng isang matandang paniniwala na ang buhay ay napatatagal kung ang kaluluwa ay paiingatan sa isang isda, hayop, bato o punong kahoy. Tulang liriko ng mga Muslim, mga awiting bayan. Ang mga Muslim ay may panambitan na tinatawag ito na inaawit upang ipakilala ang pagdadalamhati, pagtatangis at pagpapakilala ng pagluluksa kung sila ay namatayan. Kilala ito ng mga Muslim sa tawag na Tabe Nona. Ngendas, awiting pambata sa paghuhuli ng ibon ng mga Maranao, inaawit ito sa mga bata habang nagsasakay sa kalabaw. Tubad-tubad, ang tawag nila sa kanilang maikling tula na ang ibig sabihin ay pag-ibig at pagmamahal. Narito naman ang kanilang mga pananaroon o mga salawikain. Pananaroon, ginagamit ng mga Maranao bilang gabay sa paghubog sa kagandahang asal ng mga kabataan. Ang kanilang mga pangaral ay naipapahayag nila sa pamamagitan ng mga pananaroon. Ang mga taga-Lanao at Cotabato ay may mga sayaw na pandigma na kung tawagin ay sagayan. Tahing baile, sayaw panseremonya, singkil, isang sayaw na halos katulad ng tinikling, subalit higit na masalimuot sapagkat ito ay may 4 na kawayan sa halip na 2 lamang. Ang sumasayaw sa isang prinsesa na pinapayungan habang sumasayaw sa mga kawayan. Mayroon din silang sayaw na panghukuman na kung tawagin ay koprang kamanis. Narito naman ang mga kilalang manunulat sa rehiyon ng 12. Si Jaime Ann Lim. Isa sa kanyang mga popular na naisulat ang The Liberations of Fidel Magsilang o Maikling Kwento. The Changing of the Guard, 3 critical essay, Yasmin Tula, The Oxalat Colony, Maikling Kwento, The Boy and the Tree of Time, Maikling Kwentong Pambata, Warning to a Poet, tula na isinulat sa Ingles. Pangalawa, si Christine Godinez Ortega. Ilan sa kanyang mga naisulat ay ang Legend of Maria Cristina Falls, High Noon, Absolution, Dumaguete, Cabbage at iba pa. At yun lamang po ang aming ulat sa araw na ito at maraming salamat.